daw na tao. 45. Ganun. Oh my gosh. Balik mo na yan. yung ano mo, traffic mo, girl. Oh, bye. Anuhin mo yung mga parang lumulutan. It's gonna be a peaceful, serene Lake Cebu. Ang Lake Cebu ay isa sa mga natatagong kayamanan ng Pilipinas pagdating sa ecotourism. Dahil ang Lake Cebu ay 450 meters above sea level, malamig ang klima at banayad ang simoy ng hangin dito. May mga turistang nagsasabi na para ka raw nasa Tagaytay. Tagaytay talaga. Yung weather ko kasi kagaya nun. Parang yung chill-chill ka lang. Relaxing talaga yung weather. Hello, good afternoon. Welcome to Lake Cebu. I'm Roy. Siguro na ano niyo yung klima dito, parang malamig. Ang klima dito is 20 to 22 degrees Celsius. That's why Lake Cebu is the summer capital of South Central Mindanao. So magpunta tayo doon sa lands ninyo kasi alam ko hindi pa kayo nakalands. Ito po yung chicharon tilapia. Natural na vegetable na andito is yung fern. Ang sarap nung food. Lalo yung pako. First time ko po makakain. Sa first time kong magustuhan yung gulay. For the bear first. Warriors, tandaan nyo kung anong kakainin nyo ngayon, okay? May mahalagang papel ang isa riyan mamaya. Abangan. Ang first stop ng ating Warriors, the majestic Seven Falls. Alam nyo ba na ang tubig nito ay nagmumula pa sa Lake Cebu? Ang Seven Falls ay binubuo ng 7 magkakatabing falls o talon. Sa ngayon, 2 pa lamang sa mga falls na ito ang na-develop para sa mga turista. Dito sa number 1 falls. Okay, this is number 1. Bago kayo makarating sa falls number 1, sasalubong sa inyo ang mga unggoy. Mga native monkeys na malayang naglalaro at naglalambitin sa mga puno. Isa lamang patunay na masigla pa at buhay na buhay ang ecosystem sa Lake Cebu. Magpunta na tayo doon, but be careful kasi ang lupa doon is slippery. So, dahan-dahan na tayo magpunta doon, okay, para ma-feel niyo kung ano yung tubig doon. Tara! Bahagi na ng buhay ng mga Tiboli ang katutubong tribo ng Lake Cebu, ang Seven Falls. Sa katunayan, may Tiboli name ang bawat isa rito. Halimbawa, ang unang talon ay tinatawag nilang Hikong Alu, na ang ibig sabihin ay daanan. Wow, ang ganda-ganda! Paglakad-lakad po namin ng konti dun sa may bridge, nakita namin yung falls. Winner! Tapos parang hindi ako makapaniwala na kahit malayo pa lang, di ba? Parang ang ganda-ganda po niya. Kahit talsik-talsik yung tubig, enjoy pa din po. Kahit maputek at madulas-dulas na kami. So, ang sinasabi ko kanina, ang Tibuli is animistic. We believe we have a spirit dito. Spirit of the falls. So, ibig sabihin, kung espiritu siya na may espiritu ng falls, kung gusto mo maligo dyan at gusto mo mag-explore dyan sa malapitan, mag-go ka muna doon sa tubig. Maghawak ka doon ng bato at iano mo yan sa katawan mo, iligo mo yan sa katawan mo, bato o tubig man, para hindi ka matamaan ng espiritu dito. Okay, that's why, kung kami magligo, parang free kami. Wala nang worries na baka may espiritu dito. Parang nagrespeto lang kami sa spirit of the falls. As respect lang po, yung water. Nagulat ako kasi, parang sa panahon ngayon, meron pa rin palang naniniwala sa mga gano'n na gumagawa pa rin ng mga ganong mga rituals bago gawin yung mga gusto nilang gawin. At dito rin matatagpuan ang sinasabi nilang pinakamataas na zipline
sa buong Pilipinas. Exciting! Oo, ayun na. Hindi ka na makakatanggi eh. May taas 200 meters above the ground at may habang halos 800 meters ang zipline. Mula rito, tanaw na tanaw mo ang kagandahan ng mga Seven Falls. Ang ikalawang falls raw ang pinakamataas sa 7 falls ng Lake Cebu. Pinangalanan nitong Hikong 20 o sa Tagalog ay hindi masukat. Morning po. Welcome to Tinalak Weaving Center ni Belang Dulay, yung ating national artist of the Philippines, nagawad manilikha ng bayan. So, mag-introduce ko muna kayo. Sige Pupunta pa. tayo. So, our national artist here in the Philippines, si Belang Dulay. Be means Lola. First name niya is Lang. Yung last name niya is Dulay. Tinalak ang tawag sa telang habi ng mga tiboli ng Lake Cebu. Yari ito sa mga pinong hibla mula sa abaka at hinahabi ng walang gamit na makina at pattern. Tanging mga disenyo lamang daw mula sa panaginip ang nagiging gabay ng mga naghahabi nito, kaya tinatawag din silang Dreamweaver. Silang Dulay ay isa sa pinakamauhusay na tinalak Dreamweavers. Noong 1999, hinirang siya ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA bilang isang National Living Treasure o manlilikha ng bayan. Kung magkaman yung spirit ng abaka o fudalo, saka na yan gagawin. So, isang buwan, siguro, nagdudulay kami ito doon. Sa bulon. Sulit. Isang buwan, once or twice a month. So, pero isang design lang yung kalabas. Twice naman po na nanaginip. Yun, hindi, ibig sabihin na gabi-gabi siya nanaginip. Opo. So, yan. No, bumawari. Kayo, huwag na lang kayo mag-web. Itong design nito, hindi ka pwede magtabi sa pagsiping sa husband mo. O, itong design nito. Kung magtabi ka sa mister mo, masisira yung yung design. Straight mo muna yung paa mo. Pagkatawag naman. Pampakatawag naman. Yan, sige. Sobrang hirap talaga. Kailangan maingat ka kasi once na magkamali ka, parang mahirapan sila. Mahirapan sila. Napapagod na yung right mo, sa left naman. Nakakatuwa lang na nabigyan ako ng pagkakataon na ma-meet yung kagaya niya. Saka makita yung mga products na ginagawa nila. Sobrang hirap talaga. Ito, 24 hours na itong ginagawa. Kayo, gusto niyo subukan? Yung ano mo, Classic Elma Girl. Ubal. Ang dami niyang process na kailangan pagdaanan, saka napakatagal bago magawa yung isang tinalak. Wow, parang ang sarap tingnan kasi po gawa ng national artist parang wow. Belang Dulay, salamat po. Salamat. Ano, Warriors? Ba, feeling ko, oras na para mas maging close tayo sa mga tibuli. What do you think? Mahigit sa kalahati ng populasyon ng Lake Cebu ay mga tibuli. Sila ay isang tribong namumuhay sa gilid ng lawa. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing trabaho nila rito. Pero kung gaano kasimple ang pamumuhay ng mga tibuli, ganoon naman kayaman at katingkad ang kulay ng kanilang sining at kultura. Hanodo mayu ko pakoli ba sikat na ba kung managi, we welcome you to our school. And it is our pleasure that you'll be here. So,
Sana ma-entertain namin kayo even just a small glimpse to Tiboli culture. Ito yung pinakaunang Tiboli-owned school. Ito yung SICA. In-establish namin ng school year 2001. So, ika-10th year na yata namin. Napag-graduate kami ng 4 na batch na. Yun, parang first time ko talagang makita ng mga ethnic group na nagpe-play talaga ng tunay na, yung mga instrumento na parang sa simpleng stick lang, nakagawa sila ng mga tugtog, parang yung mga gano'n. Na may meaning sa kanila, no, kakaiba. Para at least maano namin, matulungan yung mga kabataan na hindi nag-aaral dito sa SICAT for music and dances. Actual workshop, yung hands-on sa mga arts and craft and all other fields, no? Para hindi mawawala. Kasi it's part of isang initiative natin. Ang galing, kasi nabibigyan nila ng interpretation yung sa warrior dance. Favorite ko yung monkey dance. Monkey dance na kaya ko yun. Ang cute ng mga bata talaga. Tapos hindi ko makakalimutan yung pinag-participate po kami dun sa sayaw. Ang sarap po sa feeling na sinasayaw mo yung sayaw nila na na very important sa kanila, na may sobrang meaningful sa kanila. Dito lang. Ano yung sleeper niyo dito. Tapos. Again, good afternoon and welcome to Tiboli Museum, the private museum here in Lake Cebu, owned by Dato Bao Baay. So this is a private museum or house of gums or agum. This is agum. Pag magsabi ako na ganito, ibig sabihin, siguro may marami o may kalaban. Pag magsabi ganito, kakain na tayo. O kung isang beses na magganyan yung dato, isang beses din kayo magkain sa isang araw. Sign po. Pero hindi naman yun. Sample lang yan. Yan po, yung mga iba't ibang gongs. Na bawat pukpok may ibig sabihin. Parang may sign. Nakakatuwa lang po na parang na-preserve pa nila yung mga ganun. Nakikita nyo yung dress ng babae. Yung female. Ayun. Yung dress niya, brass belt. Nakita niyo yung brass belt niya at tediyum. Yan ang babae. Suot ng babae. Sa center. Yan, center na. Yan. Wow. 3 to 5 kilos yan. Pero kung double siya, 3 to 5 kilos. Pero ngayon, mga 1.5 kilo or 2 kilos. Mabigat siya pero ang cute. Tapos pag ginagalaw siya natunog-tunog, ayun po, ang sarap sa pakiramdam. Yung attire nila ng mga princess. Oo, princess. Ang nakakatawa po kasi na-experience ko siyang isuot. Tapos yung nilalagay sa ulo, F na F ko. Ito Cristo, double bed ito. Ito ginagamit ito ng mga warriors. So, ang araw na may kamandag, ito po siya. Ito yung may poison. Hanggang ngayon po may poison. May poison, ayun sa dulo niya. Oh. Yan ang poison niya. Ito na yung pang isang matanda na matandang Chris din. Made in sa ibang lugar na to. Itong mga design niya. Mahawakan niya. Matanda pa to sa atin. Opo. Ay, ang ganda nito. 1940s. Mabigat, loves. Go. Kaya niya ding na 4 daw na tao. Yan, 4 to 5. Ganon. Oh my gosh. Balik mo na yan. Kahit mapayapa ang pamumuhay ng mga Tiboli, bahagi ng kanilang kasaysayan ang tunggalian noon sa pagitan ng mga iba't ibang tribo. Kaya kasama na rin sa kulturang Tiboli ang pagkakaroon ng sandata. Bukod kasi sa pangangaso, ginagamit din ito sa pagtatanggol sa sarili. We have the kafilan, we have the bow and arrow, we have the kris, and but the Tibolis are experts in bow and arrow. Ang Lake Cebu ay tinuturing na importanteng watershed sa Pilipinas dahil nagsusupply ito ng tubig sa mga probinsya ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Malilibot mo ang lawak nitong 564 hectares sa mahigit kumulang 45 minutes.
Bukod sa bangkang de motor, maaari ka ring mamasyal sa lawang ito gamit ang traditional na bangka ng mga Tibuli. Gawa ito sa iisang buong troso at walang hatig o suporta sa tagiliran.